Nasunog ang paper towel. Halo ko na itong gulay kaagad. Dito siya, my friends and friendship. Nilaga na may mga gulay na yun. At ito naman ang aking adobo. Welcome back to my channel. It's morning, Saturday, and stormy weather, my friends and friendship. So, kumusta kayong lahat dyan, my friends and friendship? At ito, kumakain kami ng aming breakfast. Kumusta kayong lahat dyan, my friends and friendship? May bisita ako ngayong umaga. Ay, hindi na pala umaga, 12 o'clock na, my friends and friendship. Yeah, it's almost 12 na. Almost quarter to 12. At masama ang panahon namin, my friends and friendship. Tingnan niyo. Yan, ewan ko bukas. Oh, tomorrow naman daw maaraw at ngayon. Say hi Neto, my friends and friendship. And good morning. Hi, my friends and friendship. I'm enjoying Mama Ella's pancake. Kumakain siya ng pancake. At ito si Papa, ang kayang pagkain malapit na maubos. Oh, ako ba mahawa sa pancake? Ako hindi. Okay, sabi ng apo ko ang pancake niya. Sandali lang, my friends. Breakfast, matatapos na itong 12 na siguro. Dumating si Judel at saka si Liam dahil nagpunta kasi sa birthday party ang anak niya rito malapit. Kaya dito na lang sila nagtambay na dalawang mag-ina. Kaya yan ang almusal namin. Tapos na ako. Ay, hindi pa pala ako tapos. Pa-practice ako, my friends and friendship, na napapractice ako na kumain na naka-chopstick. Kagabi pa practice ng practice. Tawa ng tawa sila sa akin. Ayan. Marunong na ako, my friends and friendship. See? See, marunong na ako. Pwede na ako ilaban sa tournament kasi tayo sa paghawak ng chopstick. Kumakain sila ng aking dalawang pancake. Ayan. Wala dito si Zoe at sila Chacha. Napunta sa tao. Mabuti nga ako, my friends and friendship. Lumitaw na yung boses ko, talagang paos ako. Sobrang grabe ang aming sipon at ubo dito. At ito, my friends and friendship, magaling talaga siya sa ito. Yeah. Magaling talaga sa cold. Ito nga, severe cold and flu niya. Oh, nakabili ka nito. Kay Chacha yan. Kinuha doon sa Costco. Mabilis. Okay. Look at this boy. Ang galing niya magawa ng ganito. Okay, I'll play with you, Moniz. You want to play? Go ahead to Liam. Oo. Ang galing ng lalaki nito, ang apo kong si Liam, na mag-construct ng kanyang... What do you call that, Liam? A beach. That's a block. A Lego. Yan, marunong ang tiyaga-tiyaga niya, oh. Nakikita ko ang mga ginagawa niya. Ay, maano tawa? Aral ang mind ko work. Say hi to my friends and friendship. Hi. What's your name? Liam. Liam. My friends and friendship. May pag-uusapan tayo. May tao dito na 2 oras na sa lamesa. Hindi pa naubos ang kinain. Ayan mo. Hi. Ang bagal mo kumain. Bagal, hindi pa ako nakapagligpit. Bagal-bagal kumain ang customer ko. Ay, bago pala ang lahat, my friends and friendship. Gusto kong i-shout out ang aking friends and friendship from Virginia, si Edith Hernandez. Shout out, Edith, at enjoy ang buhay lang. Huwag magpatalo sa problema at huwag magpatalo sa lungkot. Always itaas ang iyong sarili, ang iyong ego, na maging believe ka sa sarili, and always be happy. Ang inakala mong ikakasaya mo, i-enjoy mo. Bitawan mo, lalo na kung ang mga anak mo na stable na. You don't need to save a lot of money sa bank mo, kundi spend it, enjoy it. Okay? At huwag mong pababayaan ang sarili.
always be pretty and put on your lipstick. Nandito ka sa Amerika, lahat kaya mong bilhin. O, diba? Shout out sa iyo, Eden Hernandez. Ingat. Nakauwi na si Liam at saka si Judel kasi pipick upin si Sam doon sa party ng friends. Kaya nandun ako galing sa room ng mga dogs at pinapalabas ko kay JR habang wala pang ulan na tumutulo. Dahil ang sama na naman ng panahon at I know this whole day will be gonna be rain. Ayan. Yeah, tomorrow na naman may araw. Kailangan ko itong i-defrost para sabi ni Papa ay gagawa daw ako ng sabaw. Magagawa daw ako ng sabaw nito pero i-adobo ko yung iba. Mas gusto ko kasi ang adobo. Kaya i-defrost ko muna ito. Pagluluto lang ako ng adobo, lagyan ko ng patatas. Ayan. Okay. Ito na ang aking mga Tupperware. Mas maiging ganito may Tupperware ako na marami akong biniling Tupperware. Instead na ang mga leftover mo na mga pagkain ay ilalagay mo sa plate at tatakpan mo lang. Mas mabuti dito ilagay. Safe pa siya dahil may takip. Kaya lahat ang mga pagkain na leftover nilalagay ko dito sa mga ganito. Kung mga 4 na mga putahin na hindi naubos, nilalagay ko at ilalagay ko sa ref. Di kukuha ka lang at mag-iinit. O diba? Useful talaga itong Tupperware kaya marami akong binili at nakasealed pa siya. Kahit kanin, pag may natitirang kanin, nilalagay ko dito at ilalagay sa ref. Kaya mas okay at hindi mapapanis at sayang magtapon. Marami na akong tinatapon ng mga ulam na hindi nakakain. After 4 days na walang gumagalaw, tinatapon ko na yun, my friends and friendship. Anong gagawin ko? Kaysa ikip ko yun at kakainin na panis na. Kaya yung mga nakakalungkot dahil maraming namumblema sa pagkain sa atin dyan sa Philippines. Pero dito kami, my friends and friendship, sorry, nagtatapon kami ng pagkain dahil hindi mauubos. Katulad nito, may expiration naman. Ito ka lang expiration nito dito. Ito hanggang sa 14 lang pala ito ng April, 9.99. Alam ko, hindi ito mauubos. Itong cookies. Si Zoe lang naman ang kumakain. At ang daddy niya, hindi naman kami dahil masyadong tamis. Kaya bahala na, dapat maubos yan. At ito nakapag-liquid na dishwash ko na. At ito ay dinifrost ko at okay na siya. At maghihiwa lang ako dito, my friends and friendship, para gawing may sabaw. At mayroon pa naman akong gulay, titingnan ko. May pitsay pa ako dito. At, uy, may sayote. Eh yun, tamang-tama. Gulay ang importante. My friends and friendship, hindi ako masyadong bibili ng maraming sibuyas. Nagbibili lang ako, like for example, my friends and friendship, yung mga 3 piraso o 4 na piraso. Kasi madali lang naman bumili. Ayun. Nire-ready ko na kaagad. Hindi ko na lalagyan ng kamatis. Dahil lagyan ko ng kamatis ang nilaga, hindi na, no? Hindi na. Dahil madaling mapanis. Iiwain ko to, my friends and friendship, ang Isang alibugi na iiwain ko muna to. Kapag laga, malaki ang hiwa ko sa paglaga. pagka nakapagparami na ako Ipinilaga. magaling ko alibugi. So, lagyan mga farmers at pasara naman natin. Nire-ready ko lang, my friends and friendship, ang aking kaunting ilalaga na baboy. Ayaw nila ng sinigang. Kasi pag ayaw ni Papa, kami lang 3 kasi ang nandito. At wala si Chanel at saka yung asawa, si Zoe, pumunta ng Lake Tahoe at maraming snow daw doon. Ako sabi ko ayaw kong pumunta doon dahil dito palang nilalamig na ako. Punta pa doon sa snow, mas lalong kikiligin ako sa lamig doon. Nilagyan ko muna ng asin, paminta at saka chicken nor. Gigisa ko lang to ng kaunti pero medyo may lasa-lasa naman ang nilaga. Pwede namang i-direct itong ilaga kung gusto mo na walang gisa. Ako lang, gigisa ko lang. Feel ko lang nagigisa. Kaunti lang ang aking lulutuin at hindi na naman mauubos.
Sarap sana mag-banana Q ngayon. Nakakatamad naman lumabas at maulan. Ang gulay ko lang naman dito is itong natitirang sayote at masisira na naman sa rep at may natitirang kalabasa. So pinaghalo-halo ko lang. Ang importante yung may gulay at malasa. Yun lang naman. It doesn't matter kahit anong gulay ang ilalagay ko at meron pa akong pitsay. Yun lang ang ihalo ko dito. Igigisa ko muna sa bawang at saka sa luya at sibuyas. Sibuyas. Hindi ako masyadong bumibili, my friend, ng presyo ng maraming sibuyas sa bahay. Dahil pag tumagal-tagal pag inopen mo ng sibuyas, isira na sa loob. Na-open mo kaya hindi ako nagpaano. Nasunog ang paper towel. Halo ko na itong gulay kaagad. Gulay na mamatitigas sa yote at saka kalabasa lang. Lagyan ko ng bay leaf. Dagdagan ko pa ang kanyang sabaw. Dito siya, my friends and friendship. Ilan lang namang hiwa na baboy para sa aming tatlo. At hindi din namin maubos. At nilagyan ko lang ng isang sayote at kaunting kalabasa ang natitira dito. Malapit ang masisirang kalabasa. Mas mabuti yung kalabasa na ihalo para maging malasa ang sinabawan o ang nilaga. Para malasa ang sabaw at mayroon pa siyang sustansya na nakahalo. At yun ang sabaw na. Yun ang importante naman. Tatakpan ko muna hanggang sa namambot. Ang aking pag-adobo ay parati ko namang pinapakita sa inyo. Nakakalimutan ninyo. Kaya kung mabuksan ninyo ang aking YouTube channel at meron ako ibalik para maalala ninyo kung kung gusto nyo magka-crave ng adobo. Kasi mahirap maghanap pa kung kung ilang vlog na ang nakalagay doon sa adobo ko. Kaya dito ko lang nilalagay ko parati dito para makikita ninyo. At kung gusto nyo magluto ng adobo ay madali ninyong mahanap. Yung Mama Ella adobo. Nilagyan ko lang black pepper. Parati ko naman itong inaano sa inyo. Kaunti lang na asin para maghalo. Kaya mas gusto ko kasing kamayin, my friends and friendship, ang aking mga niluluto na hinahalo. Gusto kong kamayin para kurado akong nagmi-mix all together na ang ingredients. Ayun lang naman. Simple lang naman ito ang adobong Bisaya naman. Kapag kami ay nag-adobo, ay ganito kami mag-adobo. Hindi ko nilalagyan ng sabaw. Minsan ang asawa ko ay pinalagyan ng sabaw, pero ako kontra sa loob ko na maglagay ng sabaw sa adobo. Dahil ang nag-stand kong adobo ay walang sabaw. Nilalagyan kahit anong mangyari, lagyan niyo ng kahit kaunting asukal ang inyong niluluto para kung may asim ay yung nag-aagaw ang asim niya at saka ang kanyang tamis. Lagyan din ng yung toyo at syempre lagyan din ng suka. Pag hindi naman to nakakain ngayon, ilalagay ko lang sa rep. Tulad ng sinabi ko, nilalagay ko lang sa Tupperware para bukas pag sino gustong kumain na para hindi na ako magluluto ay merong pagkain na nakaredy. Okay na siya. Dagdagan ko lang ng konting toyo. Mamaya mo na malalaman ang timplada nito pag nakakulo na. Kumukulo na yung sabaw ko. Gulay at sabaw kasi ang importante dito. Si asawa kasi, alam naman yung may sakit yun, kailangan niya parati ang may gulay siya o kanya prutas. Naan ko lang ang apoy. Ito nga, potato ihalo ko dito sa kaunti kong adobo. Mamarinig ko lang ng sandali. Yung anak kong si Big Man, si Jarrell, ay nagpunta ng Canada kagabi. Mamayang hapon babalik naman siya uli pagbalik ng United Airlines. Masya lang siya daw doon. Parati yung libre kasi ang eroplano niya. Yung nagtatrabaho siya sa airline. Ito tumawag siya, sagutin ko muna. Nagigisa na ako para sa adobo. Kakatuwa dito sa Amerika. Kung hindi manok adobo, baboy.
paulit-ulit. Ako, kung ano-ano na lang ang ginihalo mo para maiba naman ang lasa. Ang problema ay yun pa rin. Ito, igigisa ko to. Luya. Parati ko nilalagyan ng luya ang aking mga ginisa para mabango. Bango kasi pag may luya. Buyas. Bawang. Halo-halo ko na. Sabay-sabay mamula. Gigisa ko na. Lagyan ng kaunting water. Lagyan nyo ng kaunting tubig para maluto yung karne. Kasi not enough kasi ang nilagay ko marinated things, mga toyo, suka. Iyaan lang ninyo. Mamaya na kayo magtimpla ng gusto, yung final na timplada. Sa adobo ninyo kung medyo matutuyo na siya, malapit na siya para yung malapit ng malambot, yung lumambot. At lagay ko lang sa high muna, pakukuluan siya. At tapos pag kulong-kulo na, ay hinaan ang apoy. At ito naman ang aking may sabaw at ihahalo ko na ang aking ito pichay. Ayan, timpla na yun. Pakulangan pa ay siyempre ito. Ayan, lagyan ko ng magic sarap kasi nasasanay kasi kami parati nilang maasim ang aming niluluto na sinigang or nilaga, nilagyan pa rin ng paasim, kaya ito wala, hindi ko na nilagyan. Tamang-tama ang kanyang, pero may kaunti lang, dagdagan ko lang ng kaunting patis. Ay, ang sarap. Masarap siya, my friends and friendship. At lagyan natin ng kaunting sugar para lalong sumarap ang nilaga na may mga gulay. Ay, first time ko lang ito, my friends and friendship, na nahaluan ng kalabasa ang aking nilaga. Mas importante gulay sa akin. Tikman ko nga. Ay, sobra sarap. Tama na siya. Okay, i-off ko na. Ayun na. Ito na siya, my friends and friendship. Simple lang, kahit anong gulay. Basta masustansya ang pagkagawa ninyo. Huwag lang yung puro lang ito, laman ng pork, yung shoulder ng pork. Yun lang. Ito namang adobo ay mamaya ko pa to. At yan, kumukulo-kulo pa lang. My friends and friendship, pinapalapot ko muna. Basta pag nag-adobo kayo, igisa lang ninyo sa bawang sibuyas, luya, at lagyan niyo ng toyo, rekado, yung paminta, yung durog na paminta, lagyan lang niyo. Damihan niyo ang bawang at saka sibuyas pag kayo nagigisa. Yan, lagyan niyo, timplahan niyo ng sugar at timplahan niyo ng chicken-or o kaunti lang, wag madaming chicken-or at maalat yung chicken-or. At ganito lutuin lang ninyo. Kung sa tingin niyo maasim siya, dagdagan niyo ng kaunting sugar. Sa tingin niyo parang maalat-alat siya, dagdagan niyo ng suka at kaunting sugar pa rin hanggang sa lumaban ang kanyang timplada. Papatuyuin mo to hanggang sa lumapot. Palaputin mo siya para masarap at adobong-adobo ang labas. At bago mo ilagay itong patatas, huwag mong masyadong i-overcook ang patatas. Depende sa inyo. Ako ayaw kong overcook ang patatas. Mas gusto ko yung parang matigas-tigas ng kaunti. Kaya yon. Kaya patutuyuin ko muna siya o kaya palalaputin at bago ko i-final ang timplada. Pero ngayon, ang timplada ay sa akin parang masarap. Pero nagbabago pa to. Kaya tingnan natin mamaya. Minsan nagbabago, minsan umaalat, minsan matabang. Yun. Kaya may final na timplada yan pag malapit ang maluto. Dito sa aking YouTube channel, ay mga simple lang at mga basic lang ang aking niluluto. Pag may mga birthday, yun mga potahe, ang aking niluluto. Noon dati, ang asawa ko lang, siya lang ang nagluluto dati. Lahat ng mga pag may handaan kami noon. Sa Aklan, ati-atihan,
pulis ang asawa ko, nag-off talaga yan tuwing ati-atihan at siya ang tagaluto namin sa bahay. Nanonood lang ako at tinitingnan ko lang. At sabi ko, time will come, ako naman na magluluto. Ngayon hindi na niya kaya na siya ang magluluto, tinutulungan lang niya ako na maghiwa-hiwa. Ako nang nagluluto, wala naman palang paaralan doon. Nasa sa iyo ang timplada, di ba ayaw mo naman ang maalat, ayaw mo naman ang matabang, nasa sa iyo ang timplada sa sarili mong, sa bunganga mo. Alam mong maalat, huwag mong damihan ang toyo o asin. Alam mong matabang, dagdagan mo ng kaunti, huwag kang atat na lagyan ng toyo o lagyan ng asin. Yung paunti-unti. Kasi namimit ang timplada ng isang potahe o ng isang bagay na niluluto mo kung luto na siya, malapit na siyang luto. Kasi habang kumukulo, at marami kang nilalagay na mga toyo, asin, at kung ano-ano pa ay nag-iiba ang timplada, umaalat habang kumukulo. Mas mabuti yung less ang nilagay mo munang mga toyo o kaya asin, saka ka na magtimpla pagluto na. Doon ka na dumiskarte. Kasi habang kumukulo, nag-accumulate yun talaga ng ang sodium, lalo na ang sodium, lalo na pag may bitsin na marami kayong nilalagay, talagang umaalat. Kaya huwag kayong masyadong lagay muna. Pag nagmamarinate kayo, katamtam lang ay lagay niyo, huwag maalat. Pero huwag niyong iwawala ang sugar, nakakatulong yon sa alat at sa asin. Okay, yan lang ang advice ko sa inyo. Lahat tayo ay marunong magluto. Yung hindi lang natin tinatry, kahit ultimong maliliit na isda, kung gusto mong gawing adobo, nasa sa iyo ang diskarte. Pwede mong magawang adobo. Paano ko ba gagawin ito na hindi ano ba yung sa Bisaya maduduro? Yes, maduduro. So gawan mo ng paraan kung anong uunahin mo. Ang ginagawa ko diyan, gusto kumain ng mga adobong piyagot o kaya ibiya, yung mga ganun sa amin. Uunahin ko muna, lalagyan ko muna ng toyo, bawang sibuyas at papakuluan ko muna ng papakuluan at timplahan ko ng kung anong gusto kong itimpla. Saka ko ilalagay yung mga isda na maliliit para hindi matutuyo, para hindi madudurog. O kaya, kung ayaw ninyo, balutin na lang ninyo ng dahon ng saging. Yun. Nasa sa atin lang naman ang diskarte ng pagluluto. Iniisip mo yan bago mo gawin. Ayaw ko ng maalat. Okay, yun ang iniisip mo. Okay, huwag mo lang damihan. Basta importante, gisahin mo. Igisa mo ng kaunti lang ang mantika. Ang labas niyan, nasa sa sarili mo. Nasa sa iyo ang result. Okay? Yun lang advice ko, my friends and friendship. Kaya importante nakaluto na ako at maghihilata na ako doon at nag-aantay na sa akin ang aking couch. Ang aming couch. At wala si Zoe. Kami lang at bukas pang balik nila. O, diba? Sabi ko sa inyo, my friends and friendship, lumapot na siya. Pwede na nating ihalo itong patatas. Ayan. Ihalo na natin para medyo konting lalambot kasi dito sa bahay, hindi lahat ng tao gusto ang medyo matigas-tigas na patatas. Ako lang yun. Sila naman gusto nila malambot, lalo na si Papa Jones. Pagkaluto nito, ay pa lalamigin ko at walang kakain nito, ay ilagay ko lang sa Tupperware. Masarap na siya, my friends and friendship. Diyan lang muna. Hanggang sa matuyo. Ito ang sinasabi ko na sa inyo, my friends and friendship, na palaputin at hanggang sa matuyo. Ito ay timplada ko na ito. Tinimplahan ko na. Remember, ang adobo ay hindi matabang. Lagyan ng katamtamang toyo para medyo malasa. Kasi masarap ulam sa kanin. Pag ang adobo, medyo may kaunting hindi maalat, kundi katamtaman lang. Pinapatuyuan ko pa rin yan. Okay na siya, my friends and friendship. Ako pag nag-adobo, hinaluan ko ng sibuyas sa tinatapi. Pero may sibuyas na siya nung iginisa ko. Masarap kasi iulam ang sibuyas na nakahalo sa adobo. Malasa at mabango. Ayan na siya, my friends and friendship. Ayan na siya. Luto na siya, pwede na natin patayin. So, ganyan lang masarap ito, my friends and friendship, sa kanin na bagong luto. Ayan. At sa umaga, sa almusal, masarap ito sa sinangag. So, ayan na siya, my friends. Ililipat ko na siya sa Tupperware para hindi dito sa gabal sa stove ang lalagyan, ang kaldero. Ayan. Para maugasan itong kanyang nilutuan. Ayan. Yan ang adobo. Pwede naman itong kahit ilang araw to, my friends and friendship, hindi masisira.
Kung halimbawa may trabaho kayo, ayan, may pang-ulam-ulam kayo sa araw-araw. Nakakasawa lang pero bumili lang kayo ng mga like mango na hinog na pag kumakain kayo ng adobo ay mag-uulam kayo para mawala ang sawa o kaya atsara. Ito na lahat ang aking pagkain. Ito yung sabaw, nilipat ko lang dito para pag dito lang ko buha para malinis itong wala na dito kung ano-ano, basta maglagay lang sa small bowl at mag-init sa microwave kung kakain. At ito naman ang aking adobo. Kung walang kakain ngayon, pwede makain ngayon bukas o sa isang araw, wala, hindi naman mawala. Meron pa ako natitirang limpo. Siguro maubos na ito ngayon, yung pinirito ko kahapon. Ubusin na yan. At meron naman kaming kanin. Dalawa lang kami dito ni Papa Dudes. At wala nang iba at malis din si JR. Yun, kaya manonood na si Mama Ella ng TV. Sana kaya ang remote. Kaya pahinga-hinga muna si Mama Ella. Pa-relax-relax muna si Mama Ella. Binabantayan. Si Cash pala wala sa LA. Mag-re-bearer yung batuta na yun. Kaya pa-relax yan. Dalawa lang kami ni Papa Dudes dito, my friends and friends. Ay, paminsan-minsan need din natin ang relaxation. Hindi kami nakapunta ng casino. Next month ulit pag may pera. Every month yan, pag may sobrang aming pera, ay nagsisave kaming dalawa na pangpunta namin sa casino. Nagsisave kami ng para lang, yung 200 lang. At may meron naman siya kasing pension. Ang asawa ko, siya naman nagsisave sa kanya. After na makapadala siya sa Pilipinas, sa mga bills namin doon sa bahay, na ang caretaker namin na pamangkin ang nag-ano doon, nag-asikaso. At sila ang nakatira doon sa kabilang bahay namin. Sila ang naglilinis sa malaking bahay din. Kaya pag matapos niyang magpadala siya doon, ay nagpupunta kami ng casino pag may sobra ang pera namin. Sabi ng mga anak ko, dapat lang gawin niyo yan. Huwag kayong mag-intindi na kung anong mga problema na tama na yung makapagbayad-bayad ka mo at pag may nagtira sa inyo, dapat yan. Dahil you're not getting younger, sabi ng mga anak ko, you're getting older. You're going up there now. And kung anong merong trip, ang last trip na lang na train ang aming inaantay. Kaya sabi ng mga anak ko, kalimutan kasi sabi ko, gusto kong ganito na magpapagawa pag makuha ko yung Social Security na retirement ko dahil makukuha ko na yung kung ipapile ko na ang retirement ko kasi hinulugan ko kasi yon ng ilang taon din sa kakulangan ko doon kaya tapos na kaya kailangan ko na makuha ang aking langsam at saka ang aking monthly pension. Sabi ko magpapagawa ako ng ganito. No mama, sabi ng mga anak ko. Pag may nakuha kaya ikaw na retirement, katulad ni Papa, may pera din siya doon sa Pilipinas. I-withdraw ninyo dito. Pwede niyo i-withdraw. I-open niyo ang ATM card niyo katulad ng ginagawa ng mga iba. At i-enjoy niyo. Huwag kung ano-ano pang mga project ang inyong gagawin. Kami, magbabakasyon lang kami sa Pilipinas. Hindi na kami mag-stay for lifetime sa Pilipinas. Dahil may mga kanya-kanya kami ritong pamilya. May mga kanya-kanyang bahay na kami. Ang gagawin na lang namin, magbabakasyon kung mag-ati-atihan. Pero hindi sabihin na mag-for good kami sa Pilipinas. Kaya sabi, ayaw namin na kung may pera kasi si Papa doon, dahil may tinatanggap pa kasi si Papa na pera sa Pilipinas sa GSIS niya. At hindi naman yun nagagalaw lang paminsan pag humihingi ang mga bata pag umuwi na January at yan humihingi ng pambili ng litson, humihingi ng mga pang kung ano-anong bibilin ay doon lang kumukuha, pinapadala niya yung ATM card kaya naiipon din doon. Gusto ng mga bata i-enjoy lang daw kaya aayusin para dito pwedeng makapag-ATM. Huwag kayong mag-intindi na kung anong mga gastusin ng kung ano-ano pa. Huwag kayong mag-isip dahil ayaw namin kayo'y namumroblema ng problema ng mga yun ang sabi ng mga gusto namin mag-enjoy kayo dahil hindi na kayo bumabata. Tama naman. Okay. Ano pa ang gagawin din namin? Ganun lang nga. Huwag nang mag-isip ng kung anong mga problema. Hayaan mo ang problema dyan ng bahala sila, sabi ng mga bata. Basta kayo enjoy ninyo. Dahil hindi ninyo madadala sa hukay ang pera ninyong maiiwan. Sinasabi yung pera dahil siyempre ang pension ni Papa Dudes doon sa Pilipinas ay doon yun. Wala namang peso yun, walang kumukuha. Kaya kinukuha lang yun once a year. Kaya sabi nila pwede naman namin dito ma-ATM sa Wells Fargo pero hindi pa namin na-try.
ita-try namin para pang casino. Okay, sabi ng mga anak ko, tapos ng bahay natin, ano pang gagawin ninyo? Magbabakasyon. Paano kami makapagbakasyon? Yun ang malaking problema. Si Papa Dudes, hindi ko naman iiwanan na ako lang ang magbabakasyon. Katulad kahapon, ang result ng test ng kanyang dugo ay sobrang tumaas ang kanyang phosphorus na which is hindi dapat. Kailangan bumaba yon sa 5. At ang potassium niya ay medyo nagkulang-kulang. Ganun kasi ang dialysis person, my friends and friendship. Nag-iiba ang kanyang mga result ng kanyang mga lab test. Kaya halika tingnan natin. Ito ang kanyang mga test result. Ang kanyang okay naman ang result ng kanyang albumin. 3.8 is hindi dapat sumubra sa 4.0 at ang calcium niya is hindi dapat sumubra sa 10.2 pero 8.4 ang sa kanya pero okay pa rin yun. Ang phosphorus niyang goal is 3 pero tumaas ang sa kanya. Dalawang test na sa kanya ay tumaas 64 at 65. Kailangan ibaba din yun. Kailangan ngayon nga kaya mayroong phosphorus binder siyang tinatawag. Pero ang epekto naman sa kanya ng itong gamot na to, itong calcium acetate, ay kailangan 2 tablet ang inumin niya bawat kain. So, sa 3 araw na kain niya, 3 araw, sa isang araw, nakain niya 6 na tablet. Pero nag-iepekto sa kanyang nasusuka siya, marami siyang mga naramdaman. Kailangan i-bind, yan ang nagbabinder, yan ang food binder niya, na hindi pwedeng tumaas at bumaba ang kanyang mga result ng kanyang mga test. Ito naman na potassium niya, ay ang goal is 3.5 to 5.5. So, ang kanya bumaba. Noong March 1, nung ma-test siya, nag 3.7, which is medyo okay siya. Pero, noong April 5, ay humina, naging 3.1. Ang kailangan niya ay kumain ng rich in potassium like banana, mga fruits, chicken at meat. Kinakain din niya yon, kaya egg. Kaso, ewan ko kung saan dialysis kasi. Pag dialysis person ka, maraming nawawala sa katawan mo kasi hinuhugasan yung kidney mo. At okay naman ang kanyang hemoglobin na yun ang pinoproblema na bumababa. Naging normal naman siya. At okay naman ang kanyang fluid management, okay naman. At ang kanyang iron. Ang fluid management niya, sabi ng doktor is limit lang daw ang fluid para hindi maapektuhan ang heart kasi may heart failure din siya eh. At pag sumobra siya sa tubig naman sa katawan ay namamaga siya ang mga paa. Kaya kailangan is restricted siya sa water, sa fluid. Kaya restricted siya sa mga sodium, sa asin, sa kinakain. Dahil ang sodium kasi, my friends and friendship, ay nagkukos ng water sa katawan. Kaya kailangan limit ang kanyang fluid at avoid ang salty food. Dahil pag halimbawa, may mga gamot, ang dialysis sa kanya ay 3 klase. Ang green, yun ang everyday niyang, every night niyang ginagamit. 2 bawat gabi ang ginagamit niya. At pag yun ang normal na bag ng dialysis sa kanya is green. Pag medyo mamamaga siya dahil marami ang fluid niya sa katawan, depende sa kinakain o sa iniinom niya, namamaga ang mga paa, ay ginagamitan ko siya ng pula para drain ang water. Kasi malalaman mo naman yan na marami ang tubig dahil pag nagwe-weigh siya, kaya everyday nagwe-weigh siya, malalaman mo na tumataas ang kanyang bigat. Pero pag okay na okay siya, normal na normal pati ang blood pressure. Pero pag tumaas ang kanyang fluid sa katawan, nandoon na tataas ang kanyang cholesterol, tataas na ang kanyang blood pressure, at nahihingal siya at nagkakaroon ng tubig ang kanyang mga paa at iniingatan na huwag umakyat sa lungs at saka sa heart dahil may heart failure. Yun ang kinatatakutan kung iuwi siya sa Pilipinas dahil what if kung sa 3 weeks naming bakasyon ay mangyari sa kanya na magsipagtaasan ang kanyang mga
mga test sa katawan. Pwede naman sabi ng doktora at tuturukan agad siya rito ng ipuchin, yung para sa dugo niya, at okay lang siya, pero kinatatakutan ko sa sobrang init doon. Kaya sabi na lang ng mga anak, stay na lang muna kayo rito. Hindi ko naman sabi ng mga anak kong mga nurses na si Papa ay babalik sa pagkabata. Gusto rin namin siyang makapagbakasyon ng problema. What if kung nandoon siya at maggrabe siya doon? Anong gagawin ninyo? Ang pera ninyo, pang bakasyon ninyo, alam naman ninyo, sabi ng mga anak ko, pag doon sa Pilipinas, pag pumasok ka lang sa hospital ng 2 araw, ay siguradong 100,000, 80,000 o kaya more than pa doon. Lahat ay binibili, lahat ay binabayaran. Hindi dito katulad sa Amerika kayo na lahat ay ang insurance ang aasikaso ng lahat, mapa-hospital man o mapa-doktor. Kaya iniisip ko rin, gusto ko dahil gusto ko talagang umuwi, dahil may gusto pa akong asikasuhin yung sinasabi kong SS ko, pero ewan ko, wala pang kasagutan kung ano ang aking gagawin. Siguro hindi naman mawawala yun doon sa SS, di ba? My friends and friendship, kung hindi ko muna ma-file ang aking retirement, nandoon naman siguro yun. Kaya sabi ng mga anak ko, huwag kayong mag-isip ng problema, huwag yung intindihan kung ano-ano pa sa Pilipinas ang pinapagawa ninyo sa ating bahay. Tapos na yun. Kasi kasuhin mo lang Papa ang sarili mo at ikaw rin Mama. Dahil pa ikaw nagkasakit, si Papa ang kawawa. Kaya magkasino kayo. Sabi ng mga bata, punta kayo, mag-enjoy kayo. Kung may pera kayo, punta lang kayo. Yun lang. Ano pa ba ang gagawin namin? Ako medyo okay pa naman, pero itong asawa ko ang pinoproblema ko. Hindi ko masabi kung makauwi kami o hindi. Kaya bahala na si God. Okay. Hanggang sa susunod at sa muling pagkikita natin, my friends and friendship. At maraming salamat sa pakikinig niyo sa aking mga hinanaing. At hindi naman lahat ang tao ay perfect. Lahat naman tayo ay may mga problema, may mga sariling iniintindi. Kaya i-enjoy na lang natin ang buhay. Ayaw kong magpakulong sa mga problema. Gusto ko lang ang mananatili sa aking puso at sa ang isipan ay nag-enjoy ako at masaya ako. Sa aking mga ginagawa, gusto kong maging masaya ko. Ayaw kong maging magalitin o nakasimangot, kundi I just only want to be happy sa lahat ng mga ginagawa ko. Maraming salamat sa inyong pag-subscribe, sa pag-like at sa pag-views ng aking YouTube channel. Sana ay sa ibang hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na ninyo ako para maging happy rin ako. Umidad man ako ng 70-75 hanggang sa mawala sa mundo, nakikita ko na ang aking YouTube channel na nag-grow na. Kumita man ako doon o hindi, kung kumita, maraming salamat, marami rin ako magtutulungan. Pero kung wala, okay lang. Pero ngayon, itong 1,000 ko ay kumikita na pero hindi pa gaanong kadami. So thank you for watching, my friends and friendship. And always subscribe my channel, Mama Ella Mocolano, like and you can share. And you can comment down below the box. Shout out sa mga friendship ko at ingat kayo parati. Bye-bye.